Magandang gabi po sa inyong lahat. Makailang beses binanggit ni Jesus ang salitang mapagpaimbabaw. Sa Tagalog, ipokrito. Sa Ingles, hypocrisy o hypocrite. Ito po ay hinango sa salitang Gregong hypocrites, nang ibig sabihin, artista, gumaganap. Noong pong unang panahon, ang mga talento sa entablado ay kinakailangan magsuot ng maskara upang ikubli ang mukha sa likod nito. Kaya nga po, ang simbolo ng teatro o ng telebisyon ay dalawang maskara ng masaya at malungkot. Kung ating titignan, ang isang taong mapagpaimbabaw o hypocrite ay nagpapanggap, nagkukunwari, umaarte, nagkukunwari sapagkat itinatago ang siyang totoo. Ginagamit ang panlabas upang makapangloko, upang makapagsinungaling. Kaya ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang pinawala ni Jesus ang kanyang mga tila baga masakit na salita para sa mga Pariseyo at mga eskriba. Mainam na tanungin, paano po ba umabot sa ganito? Why is Jesus considered them as hypocrites? Simple po lamang, taliwas ang sinasabi ng bibig sa kung ano ang ginagawa ng kanilang mga kamay. Sapagat ayon kay Jesus, tiimbagang sinusunod ng mga eskriba at pariseyo ang mga ritual sa pagsamba. Pero nakakalimutan naman ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Masakit ang mga salita ni Jesus at sigurado ako, ito'y tumimo at tumarak sa damdamin ng kanyang mga kritiko at tagapakinig. At maraming pagkakataon sigurado, kagaya ng mga eskriba at pariseyo, nasabi na rin sa atin ni Jesus ang mga salitang ito, mapagpaimbabaw, bulag, mapagkunwari, ipokrito. Kaya nga po ngayong gabing ito, balikan natin yung mga pagkakataon, kailan po ba tayo nagkukunwari? Kailan po ba tayo nagkukubli sa iba't ibang maskara na suot-suot po natin? Meron po akong kaibigan nung kami nag-aaral pa sa seminaryo, hindi naman siya naging pari, galit na galit siya kapag hindi po namin nasusunod yung tamang paghakbang kapag kami ay magsiserve na sa misa. Ganun po katindi, no? Yung level ng kanyang anger. Sabihin niya sa amin, nag-practice na tayo. Hindi niyo pa sinunod. Kaya kami mga kaklase niya, nagtataka kami. Sobrang sunod dun sa liturgy, marami namang kaaway. Sobrang gustong itama yung liturhiya, nakasakit naman ng kapwa. At ito po yung problema ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo. Always remember this, my dear friends. It is always better to be charitable than right. It is always better to be loving than always correct. Although sa isang banda, kung gumagawa ka na ng mabuti, gumagawa ka pa ng tama, edi wow, mas maganda. No? At ito po ang siyang biyayang hihingin po natin sa misang ito. Hindi po sinasabi ni Jesus na kalimutan ang mga ritual, talikuran ang mga tradisyon, hindi. Sinasabi lamang ni Jesus, kung kaya nating gawin ang mga tradisyon at ritual, dapat mas kaya nating magmahal. Kung kaya nating pagandahin ang mga ritual at tradisyon, dapat mas maging makatarungan at mapaglingkod. Sapagat kung hindi sigurado, nasabi na rin sa atin ni Jesus ang mga salitang binitiwan niya sa Ebanghelyo ngayong gabi. Mapagpaimbabaw, manloloko, bulag na taga-akay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, hiningin po natin ang biyaya ng pagiging makatotohanan at tapat. Yung salitang tapat kapag binaligtad mo, tapat pa din. Yung makatotohanan, hindi magiging mapanlinlang o mapanloko, sapagkat ng isang taong nabubuhay sa totoo, laging tapat. Kaya sa misang ito, huwag po natin suotin ang maskara ng panlilinlang. Pag-usuotin natin ang buhay ng katotohanan at katapatan. Nang sa gayon, hindi natin marinig mula kay Jesus ang mga masakit na salitang sinabi niya sa mga eskriba at pariseyo.
Amen.